Magandang gabi po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Madalas kong naririnig ang inyong programa sa radyo dahil na rin sa aking kasambahay. At kamakailan ko lang din nalaman na meron palang Papa Dudut story sa YouTube. Sinubukan ko yung pakinggan at isa nga po sa episode na nagpaiyak sa akin ay ang kwento ni Tulip at ni Cairo. Kaya simula noon ay pinakinggan ko na ang bawat episode mo na naka-upload sa iyong YouTube channel kapag oras na ng pahinga ko. Papadudot na mangha ako sa mga kwento na iyong ifini-feature. Maganda at may kapupulutan po ng aral ng buhay, pag-ibig ang mga nagbabahagi po ng kanilang kwento. Maging maganda man o hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Kaya heto at na-inspired din po akong magbahagi ng kwento ko sa inyo kasi alam kong kapupulutan din po ito ng aral, Papa Dudut. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jake. Naniniwala ako sa kasabihang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Dahil natupad ko naman ang mga pangarap ko sa buhay dahil sa aking pagsusumikap at sa awa na rin ng Diyos. Nakatapos ako ng pag-aaral sa kursong engineering. Nakapasa rin po ako sa licensure exams at naging isang ganap na rehistradong engineer. Nakapagtapos din ako ng master's degree at nakapagturo sa isang university. Doon ko nga nakilala si Denise, isa sa aking estudyante. Papadudot mabait at magalang na estudyante si Denise. Maganda rin siya at kahit na hindi man siya gaanong kagaling sa klase, nakikita ko naman sa kanya ang pagiging masipag sa pag-aaral. Noong una ay hindi ko naman siya talaga pansin dahil na rin siguro sa pagiging objective ko sa buhay at pagiging professional bilang isang professor. Ang sabi ko sa sarili ko ay magtrabaho lang ako ng mabuti at walang personalan. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang asal at bukod pa sa pagiging maganda ay nagkagusto rin ako sa kanya. Samantala mabilis manghina ang aking loob kapag nababalitaan kong maraming manliligaw si Denise. Kaya'y minarapat ko noon na hayaan na lamang ang damdamin ko para sa kanya. Pinakitaan ko pa rin siya na maganda at itinuring na espesyal. Isang araw ay hindi ko sinasadyang magkita kami ni Denise sa isang fast food chain malayo sa university na pinapasukan namin. Agad ko siyang binati at kinumusta. Kakagaling lang pala niya sa isang meet-up sa isang 3 customers na bumili ng kanyang tinitindang minatamis na makapuno na siya mismo ang gumawa. Maganda yan, ipagpatuloy mo lang yan at magiging successful businesswoman ka rin, ang sabi ko sa kanya na may paghanga. Masipag kasi si Denise at madiskarte kaya alam ko na balang araw ay magiging matagumpay din siya sa buhay. Thanks Sir Jake, masayang wika naman ni Denise sa akin. Ikaw naman Denise, wag mo na akong tawaging sir. Wala tayo sa classroom, nakangiting sabi ko sa kanya. Siya nga pala, meron pala akong ibibigay sa'yo. Heto, tanggapin mo. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang isang box ng imported chocolates. Paborito kasi niya yon. Ikaw ha Sir Jake ha, pinapataba mo ko. Baka naman maging dabyanan na ako nito ha. Pagbibiro pa niya. Ayos lang yun, kahit ano pang itsura mo para sa akin, ikaw ang pinakamaganda, ang sabi ko. Pinapahaba mo naman ang hair ko. Anyway, thank you Sir Jake, ang wika ni Denise sa akin habang kinikilig pa. Kakasabi ko lang Jake na lang ang itawag mo sa akin pag wala tayo sa classroom. Pakiramdam ko kasi napakatanda ko na kapag tinatawag mo akong sir. Natatawang dagdag ko pa. At yun nga Papa Dudut, doon nagsimula ang lahat. Mas naging close kami ni Denise at dahil sa ramdam ko rin naman na gusto niya ako ay unti-unti ako nagkaroon ng self-confidence para ligawan ng dalaga. Hindi nga nagtagal ay pinagtapat ko sa kanya ang espesyal na nararamdaman ko at gusto kong manligaw. On the other hand ay pumayag naman si Denise at in-entertain naman niya ako as her suitor. Hanggang sa isang gabi inaya ko siyang mag-dinner sa isang restaurant malapit sa kanyang bahay at doon ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. Aaminin ko na sa iyo, panimula ni Denise. May gusto na ako sa inyo noon pa.
Pero hindi ko akalain na it will turn into love. Jake, I think I'm in love with you. Natuwa ako sa aking mga narinig mula sa kanya. Yun nga lang medyo nag-alala ako sa kumalat na feedbacks mula sa mga kaklase ko. Akala nila merong relasyon na tayong dalawa. Medyo hindi ko nagustuhan yung mga naririnig ko. Alam mo na, parang you and me against the world ang peg nating dalawa. Pagpapatuloy pa ng dalaga. Sa pagkakataong yon ay ako naman ang nagsalita. Pero kung sakaling maging tayo, papansinin mo ba ang mga chismis nila laban sa atin? Tanong ko sa kanya. Siyempre hindi. Pakialam ba nila? Buhay natin to, no Jake? Pipiliin pa rin kita no matter what happens. Aniya. Kung gano'n ay sinasagot mo na ang panliligaw ko sa'yo? Curious kong tanong. Tumango siya bilang tugon. Girlfriend mo na ako simula ngayong gabi, Jake. Dagdag pa niya. Denise, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong araw. Alam mo, kapag kasama kita parati akong nakangiti. Parati akong masaya. At pakiramdam ko ay kumpletong-kumpleto ang araw ko kapag nakikita kita. Super kumpleto talaga ang araw ko kapag kasama kita. Marahil ay eto na nga siguro yung tinatawag na love, ang sabi ko. Hinawakan ni Denise ang aking kamay. Jake, wala akong pakialam kahit na professor pa kita at estudyante mo lang ako. Ang mahalaga sa akin ay masaya ako sa piling ng taong mahal ko. At saka sa tingin ko naman hindi hadlang ang estado natin sa pagmamahala natin. Pareho tayong tao na may karapatang magmahal. Aniya. Pagkatapos sa isang halikang ibinigay ko sa kanya, she gladly responded. Sa relasyon natin ito ay maraming risk and consequences. Pero handa akong harapin yon para sa iyo. Handa akong magsakripisyo para sa iyo. Tandaan mo na no matter what happens, ipaglalaban ko ang pagmamahala natin. Yon ang assurance na ibinigay ko sa kanya. Na hindi niya pagsisisihan na ako ang minahal niya. Papadudot doon ay naging official na kami ni Denise at syempre hindi rin talaga maiwasan ang mga chismis tungkol sa amin mula sa mga ibang estudyante at ibang professor. Naintindihan kong hindi nga naman talaga maganda ang magkaroon ng relasyon ng professor at estudyante sa isang university, kaya pagkatapos ng academic year ay nag-resign na rin ako sa university na yon at lumipad sa iba. Hindi na rin ako nagdalawang isip noon na mag-resign kasi graduating na rin noon si Denise at isang semester na lamang ay gagraduate na siya. Papadudot hindi nawala ang pagmamahalan namin sa isa't isa ni Denise kahit na lumipat ako ng ibang university. Continuous pa rin ang communication namin at madalas ko rin siyang ihatid sa pag-uwi pagkatapos ng trabaho ko. Sa kabilang banda ay malugod din naman akong tinanggap ng mga magulang ni Denise at ganon din siya sa aking pamilya. Samantala ay nagpatuloy ang magandang samahan at pagmamahala namin ni Denise. Mahal na mahal ko si Denise at gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay at magandang bukas. Nangangarap akong mapangasawa siya at bumuo ng isang masayang pamilya. Pangarap kong kami may sariling bahay at akin siyang pakakasalan sa lahat ng simbahan na maibigan niya. Pero ramdam ko na hindi sapat ang aking kinikita sa pagtuturo. Kaya naman nag-decide ako mag-apply sa ibang bansa at mas swerteng pumasa. Isang gabi ay nagdiwang kami ng Valentine's Day sa isang restaurant na paborito naming puntahan. At doon ko na nga ipinagtapat sa kanya ang plano kong mag-ibang bansa. Bakit sinekreto mo yun sa akin? Tanong sa akin ni Denise na may halong frustration. Hindi ko intensyon na isikreto yon sa'yo. Sasabihin ko rin naman sa'yo sabi ko habang kino-comfort ng kasintahan ko. Bakit pa kailangan mo pang umalis, Jake? Pwede ka namang magtrabaho dito? Naiiyak niyang tanong sa akin. Magandang opportunity kasi ang naghihintay sa akin kapag tinanggap ko ang trabahong yon. At saka gagawin ko ito hindi lang para sa akin kundi para sa future natin. Sa magiging pamilya natin. Denise, kung tutuusin ayaw ko ring mawalay sa'yo. Mahal na mahal kita kaso heto lang yung naiisip kong paraan para kumita ng pera at mapaghandaan ang kinabukasan natin. Denise, hindi naman ako magtatagal nun at saka kapag naroon na ako sa Canada, pinapangako ko sa'yo na hindi kita kakalimutan.
Palagi kitang tatawagan para hindi ka mag-alala sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pero hindi lang kita makita ng isang araw ay nangungulila na ako sa iyo. Ilang buwan at taon pa kaya? Pagpapatuloy naman ni Denise. Teka, sabihin mo sa akin ilang taon ka lalagi doon para magtrabaho? 3 taon, sagot ko. Kita mo na 3 taon? 3 taong kang mawawala. Naibulalas ng aking kasintahan. Jake, mangungulila ako ng sobra sa iyo. Hindi ko kakayanin. Huwag mo naman akong iwanan please. Umiiyak niyang pakiusap sa akin. Pero buo na ang desisyon ko noon, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-aasikaso sa mga dokumento at ibang requirements para makalipad na ako papunta sa Canada. At nang maayos ko ang lahat ng yon at sigurado na ang lahat sa aking pag-alis ay isang sorpresa ang nilaan ko kay Denise bago kami magkahiwalay. Bukas na ang alis mo papunta ng Canada. Magkakahiwalay na tayo. Nalulungkot na wika ni Denise at halos maiiyak na. Niyakap ko ang aking kasintahan para siya ay kumalma. Denise, nangangako ako ngayon sa iyo na pagdating ko doon ay hindi ako makakalimot na tumawag sa iyo. Hindi ako mawawalan ng communication sa iyo, Denise. Pinapangako ko na babalikan kita at kapag natapos na ang kontrata ko, magpapakasal na tayong dalawa tapos isasama na kita sa Canada at doon tayo magtatayo ng pamilya. Denise, magtatrabaho ako doon sa Canada para din sa kinabukasan natin. Seryosong sabi ko sa kanya. Sige, pipilitin kong unawain ka, Jake. Ayaw ko naman maging makasarili kaya heto, susuportahan ko na lang kung ano man ang naging desisyon mo. Aniya, pagkatapos ay tumahan siya sa pag-iyak. Bago pala ako umalis ay may ibibigay ako sa iyo, ang sabi ko. Sabay kuha sa aking bulsa. Doon ay ibinigay ko sa kanya isang singsing na pinag-ipunan ko ng matagal para maibigay lamang sa kanya. Denise, take this ring as a sign of my love, ang sabi ko. Inabot ko sa kanya ang kanang kamay at doon ay isinod ko sa kanya ang regalo kong singsing. Yang singsing na yan ang magpapaalala sa iyo ng mga pangako ko sa iyo. Kung nalulungkot ka, tumingin ka lang dito sa singsing para nasa tabi mo na rin ako. Mahal kita, Jake. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sa pagkakataong yon ay nakita ko kay Denise na gumaan ang kalooban niya dahil sigurado na siyang babalikan ko siya. Papa Dudut, July 2007 ako umalis papunta sa Canada. At tulad ng inaasahan ay nahirapan ako mag-adjust doon. Mahirap kasing mawalay sa minamahal mo lalo na kung sobrang layo ng lugar na pinagtatrabahuhan mo. Pero alam kong kailangan naming magtiis ni Denise dahil para din sa kinabukasan namin ang ginagawa kong ito. Samantala isang araw ay nagpa siya akong mag long distance call kay Denise. Jake, sa totoo lang nahihirapan pa rin ako mag-adjust hanggang sa ngayon. Sa loob ng 3 buwan simula nang umalis ka walang araw at gabing hindi kita naaalala. Madalas malungkot ako. Sumasaya lang ako kapag nagke-text ka sa akin o di kaya ay tumatawag. Pahayag ni Denise sa akin. Alam mo Denise, hindi lang ikaw ang nag-a-adjust. Maski ako rin nahihirapan din sa sitwasyon ko. Alam mo ba na may mga araw na napapaisip na akong umuwi ng Pilipinas at huwag nang tapusin ang kontrata ko pero palaging sumasagi sa isipan ko yung kinabukasan nating dalawa. Kailangan ko makaipon ng pera para sa ating dalawa kaya kinakaya ko pa rin na magtrabaho. Ito naman ang sabi ko sa kanya. Papa Dudut, bagaman maraming demands ang aking bagong trabaho ay palagi ko pa rin sinisingit sa aking oras ang pagtawag at pagkumusta kay Denise. Palagi akong tumatawag sa kanya para makibalita. Sinuportahan ko din siya sa kanyang pag-aaral at nagpapadala ako sa kanya ng pera. Kapag kinakailangan niya at ipinapakita at pinaparamdam ko talaga sa kanya na siya pa rin ang aking top priority at nagsasakripisyo ako para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakapagtapos din si Denise ng kolehiyo at nakahanap kaagad siya ng trabaho. Ganun pa man ay tuloy pa rin ang pagsuporta ko sa kanya financially. Ngunit Papa Dudut, inamin sa akin ni Denise, madalas pa rin siyang malungkot dahil sa pangungulila niya sa akin.
Sa totoo lang sumasakit ng mata ko sa kakaiyak at kakaalala sa iyo. Pag-amin sa akin ni Denise. Ilang beses ko naman kasing sinasabi sa iyo na huwag kang iiyak. Buti na lang at hindi ka nagkakasakit. Ang sabi ko habang sobrang nag-aalala sa kanya. Matapos lang ang 3 taong kontrata ko rito sa Toronto ay uuwi na ako dyan. Samantala sa tuwing nagkakasakit ako ay labis na nag-aalala sa akin ang girlfriend ko. Madalas niya akong bini-video call at inaalam ang aking kalagayan. Nagkasakit ako madalas doon dahil na rin siguro sa pagod at sa pabago-bagong klima dito sa Canada. At ginagawa ko naman ang lahat para mag-ingat at manatiling malakas. Jake, huwag ka rin masyadong workaholic ha. Alam ko matindi ang pressure dyan sa trabaho mo pero huwag mong kalimutan na magpahinga. Aanihin mo naman ang bonus at increase sa sweldo mo kung palagi ka na lang nagkakasakit. Tingnan mo nung isang araw kulang na lang ay lumuwang lalamunan mo sa sobrang kakaubo. Jake, huwag kang magpapabaya sa sarili mo ha. Yan ang madalas na payo sa akin ng aking kasintahan. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Wika ko. Palagi ko naman binibigyan siya ng assurance na okay lamang ako at wala siyang dapat na ipag-alala sa akin. Papadudot, honestly ay mahirap talaga ang long distance relationship. Nariyan ang madalas mong pangungulila sa taong mahal mo. Bukod sa madalas kang atakihin ng homesickness ay sa kabila noon ay nakuha ko pa rin magtiis dahil iisa lang naman ang nasa isip ko noon. Ang matupad ang pangarap naming dalawa ni Denise na magtayo ng isang masaya at masaganang pamilya. Samantala buo ang pagtitiwala ko noon kay Denise kaya kampante ako habang nagtatrabaho ako sa Canada. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas naging pressured ako sa trabaho at ang dami kasing demands ng supervisors ko. Kaya hindi ko maiwasang ma-stress at dahil doon ay nawawalan tuloy ako ng panahong makipag-communicate kay Denise. Sa kabilang banda ay may pagkakataon din na busy na rin sa Denise sa pagtatrabaho niya kaya unti-unting nanlamig ang relasyon naming dalawa. Pero dahil sa mahal na mahal ko si Denise ay hindi ko hinayaang masira ang relasyon namin. Isang araw ay nagpa siya akong muling tumawag kay Denise. Ilang linggo din kasi akong nawalan ng komunikasyon sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay nagtampo siya sa akin, ang kasintahan ko. Buti naman at naisipan mo pang tumawag. Akala ko kasi patay ka na. Ang sabi niya sa akin na may halong pagtatampo. Denise, I'm sorry. Sobrang busy ko lang lately kaya nawalan na ako ng communication sa'yo. Sa totoo lang pressured na rin ako sa trabaho. Ang daming projects na dapat tapusin. Kaya nga pati pag uwi ko sa bahay ay dinadala ko pa rin yung trabaho ko. Pagpapaliwanag ko. Pero baka sa boses ng aking kasintahan ng labis na frustration at pag-aalala. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa iyo. Araw-gabi na lang akong palaging kinakabahan sa iyo. Na baka may nangyari ng masama sa iyo. At saka Jake, hindi ka tuwira na busy ka sa trabaho mo. Kaya ka nawala ng communication. Girlfriend mo ko kahit na nasa ibang bansa ka, magkaroon ka rin naman ng oras para sa akin. Ang sabi niya. Natahimik naman ako sa mga sinabing yon ni Denise at doon ay may na-realize ako. Oo nga, nagkamali ako at kailangan kong bumawi sa kanya. Jake, naiintindihan rin naman kita. Alam kong mahirap ang trabaho mo at alam ko rin na kaya ka nagsusumikap dyan para makaipon ka ng pera para sa kinabukasan nating dalawa. Pagpapatuloy ni Denise. Kaso aanhin ko naman ang pera kung hindi ko naman nararamdaman ang presensya mo. Aanhin ko naman yung sinasabi mong paghahanda para sa kinabukasan natin kung sa oras naman na kailangan kita hindi kita mahagilap. Walang saysay yun, Jake. That time, papadudot ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko dahil na rin sa sobrang stress. Sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi magkulang sa iyo kaso pressured na talaga ako. Gusto ko na ngang sumuko nasabi kong bigla. Pero hindi ko akalain na mamasamain pala yon ng aking kasintahan. Kung ganun pala Jake mas mabuti pa siguro mag-cool off muna tayo. Suhestyon niya. Natigilan ako. Nagulumihan sa sinabi niyang cool off. Napapansin ko na mukhang nakakaistorbo lang ako sa buhay mo. Pagpapatuloy pa ni Denise.
Hindi ka nakakaistorbo sa akin, Denise. Kaya ako nagsusumikap rito sa Canada para sa'yo. At hinihingi ko lang naman sa'yo yung kaunting pangunawa. Wika ko at halos inulit ko lang yung madalas kong sabihin sa kanya noon. Pero ilang beses na kitang inunawa, Jake. Ilang beses na ako nagparaya sa'yo sa pagdaan ng panahon. May hinahanap na ako sa relasyon natin na hindi ko makita Jake, hindi sapat ang telepono o chat. Gusto ko yung personal kitang nakakausap, nayayakap at nahahalikan. Anin ko ang pera kung wala ka naman sa tabi ko. Hindi rin ako magiging masaya, Jake. Sa pagkakataong yun ay mataas na ang boses ng aking girlfriend at halatang may sama ng loob siya sa akin. Sa kabilang banda ay nanatili pa rin akong speechless at hindi ko alam kung ano ang klaseng paliwanag ang sasabihin ko sa kanya. Ano ang mas pipiliin mo? Ako o yung trabaho mo? Maya-maya ay sabi niya sa akin. Lalo lang akong na-confuse at eto na siguro ang pinakamahirap na sitwasyon sa aking buhay, ang papiliin ako. Kung tutuusin hindi mo naman kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Ang daming opportunity sa Pilipinas ng isang engineer na tulad mo. Kung iniisip mo naman yung tungkol sa pera, maraming trabaho dito na may malaki namang sweldo. Jake, maraming paraan para kumita ka ng pera na hindi ka mawawalay sa akin. Kaso yan ang pinili mo Yan ang desisyon mo. Ang sabi ni Denise. Ano Jake, mamili ka. Ako o ang trabaho mo dyan sa Canada? Hindi ka na ba talaga makakapaghintay? Mahal mo ko. Halos walang lakas kong tanong sa kanya. Hindi na. Naibulalas na Denise sa phone pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Labis na naguluhan ako. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Denise. Hindi ako nakatulog at may pagkakataong napapaiyak na ako. Kinabukasan pagdating sa trabaho ay para akong lutang at wala ako sa sarili. Kaya tuloy ay napagalitan ako ng aking boss. Wake up or you're fired, ang sabi nito sa akin. Samantala pagkatapos noon ay sinubukan kong tumawag kay Denise pero hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Kaya naman naisipan kong tumawag na lamang sa kapatid niyang si Robert na ka-close ko noon. Doon ay kinuwento sa akin ni Robert na mayroong lalaking umaaligid kay Denise na ang pangalan ay Muriel at madalas daw itong kasama ng girlfriend ko. Bukod pa doon ay marami din akong nababalitaan tungkol sa pagwawala ni Denise at hindi ko talaga maiwasan na magselos. Pero sa tuwing nagkakausap kami tungkol doon ay madalas na nauuwi kami sa tampuhan, kaya naman minabuti ko na lamang na huwag na siyang harapin sa mga chismis na naririnig ko tungkol sa katapatan niya sa akin. Pinilit kong inintindi na lamang ang sitwasyon, thinking the other way around. The positive side at pinilit ko ring ipagwalang bahala ang pangamba na baka may iba na siya o bagong binamahal kahit na hindi na siya sumagot sa mga email, chat, messages at tawag ko. Samantala nag-decide ako mag-file ng vacation leave ng 1 buwan at agad akong umuwi ng Pilipinas para kumustahin si Denise. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Kung nag-file ka ng leave sa trabaho mo na dahil sa akin, sana hindi mo na lang ginawa. Galit na sabi ni Denise sa akin. Denise, patawarin mo ko. Huwag kang mag-alala, 1 taon na lang ang bubunuin ko at matatapos ko na rin ang kontrata ko. Magkakasama na tayong dalawa. Ang sabi ko na tila nagmamakaawa at humihingi sa kanya ng pangunawa. Ngunit nanatiling matigas ang aking girlfriend. Salamat ka pa at nakipagkita pa ako sa iyo. Sa totoo lang wala na akong balak na harapin ka. Nasakta naman ako sa kanyang sinabi sa akin. Ayaw mo na ba akong makita, mahal ko? Jake, I'm sorry pero naglaho na ang pagmamahal ko sa iyo. Pag-amin ni Denise sa akin. Ang sinabi niyang yon ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Nabis akong nasaktan, para na ba akong maiiyak. Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan, ang sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Jake. Kaya ako nag-decide na makipagkita sa iyo para formal nang makipaghiwalay. Pagpapatuloy ni Denise. Meron na akong ibang mahal, si Muriel. Sa kanya ko nakita ang pagmamahal na hinahanap ko na hindi mo naibigay sa akin.
Saan ako nagkulang ha, Denise? Naiiyak kong tanong sa kanya at halos manginig na ang buong katawan ko at tila nawawala na ako ng lakas. Alam mo ang sagot, Jake, hindi mo na dapat tinatanong yan sa akin. Ang sabi ni Denise na ang tinutukoy niya ay ang pagtatrabaho ko sa Canada. Tila wala na talaga ni katitig na pangunawa sa akin si Denise. Pero ginawa ko lang to para din sa ating dalawa, mariing sabi ko. Ngunit agad yung kinontra ni Denise. Para sa ating dalawa o para lang sa'yo? Jake, simula nung pumunta ka ng Canada, hindi ko na naramdaman sa'yo na mahal mo ko. Jake, alam mong marami kang pagkukulang sa akin kaya hindi mo ako masisisi kung maghanap man ako ng pagmamahal sa ibang lalaki. Deklara niya. Jake, hindi na ako masaya sa'yo kaya palayain mo na ako. Dagdag pa niya. Humagulhol naman ako sa mga sinabing yon ni Denise. Nawala na ng saysay ang ginagawa kong sakripisyo at pagsusumika para sa amin ng kasintahan ko. Ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin, Denise? Pahabol ko pang tanong sa kanya na nagbabaka sakaling magbago pa ang lahat. Ngunit buo na talaga ang desisyon ni Denise. Wala na. Ayaw ko na. Baka kalimutan mo rin ako, Jake. Ito ang mga huli niyang sinabi bago tuluyang umalis at makipaghiwalay sa akin. Papadudot, halos hindi ako makahinga noon sa mga sinabi niyang yon sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na maiyak. Pero kahit nagustuhin ko mang makipagbalikan siya sa akin pero wala na talagang pag-asa. Hindi na ako mahal pa ni Denise at simula noon ay hindi muna kami nag-usap pa ng dati kong nobya. Wala naman akong ginawa noon kundi ang umiyak at magsenti lalo na kapag naririnig ko ang theme song naming dalawa sa radyo. Pero sa sakit na nararamdaman ko noon ay naging karamay ko ang pamilya ko. Silang tumulong sa akin at tanggapin na lamang ang sitwasyon. Makalipas ang 3 buwan simula ng breakup namin ay biglang tumawag sa akin si Denise. Gusto niyang makipagkita ako sa kanya. At dahil sa mahal ko pa rin siya at sabik pa rin akong makasama siya ay nagpaunlak ako. Nagkita kami sa isang park at doon ay inabot niya sa akin ng 2 malaking eco bag na naglalaman ng mga bagay na ibinigay ko sa kanya. Pati na rin ang mga litrato at love letters na sinulat ko sa kanya ay ibinalik niya lahat sa akin. Lahat ng mga magagandang memories natin ay nariyan sa kahon na yan, ang sabi pa niya. Bakit mo ibabalik sa akin ang mga ito? Tanong ko. Nalulungkot pa rin ako at tila maiiyak pa rin sa sobrang sakit na aking nararamdaman ng mga oras na yon, Papa Dudut. Anong gusto mong gawin ko dyan? Itapon ko? Ang sabi ni Denise. Sa tono ng kanyang boses ay halatang ayaw na niya akong makausap pa. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Magsimula tayo ulit, Denise. Ang sabi ko sa kanya. Alam mong napaka-imposible ng gusto mo. Wika niya habang umiiling. Pero hindi pa rin ako tumigil. Walang imposible kung gugustuhin mo. Pagpapatuloy ko. Kaso ang problema ay wala na akong gusto sa'yo. Sorry, Jake. Pagkatapos nito ay huwag mo na akong guguluhin pa. Aniya pagkatapos niyang ilapag ang hawak na mga eco bag malapit sa aking paanan. Goodbye, Denise. Ang tanging nausal ko habang tinitingnan siya palayo sa akin. Papadudot, yun na talaga ang hudyat na tapos na ang lahat sa amin. Lumipas pa ang mga araw at ilang linggo. Ramdam ko pa rin ang sakit at hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. At absent-minded parate. Nagpunta ako kung saan-saan na mag-isa at naglalakad-lakad kung saan-saan. Umiinom ng alak at nagpapakalasing kung saan-saan. Matanggal lamang ang sakit na nararamdaman ko. Minarapat ko na rin huwag nang bumalik sa abroad dahil wala na ring silbing bumalik pa at para saan pa. Pagkatapos noon ay muli ako naghanap ng bagong trabaho sa Pilipinas at maswerteng nakabalik ako sa pagtuturo. At para tuluyang makapag-move on ay ibinaling ko ang nalalabi kong atensyon sa pagsisilbi sa aming simbahan bilang volunteer. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti rin ako nakabangon at muling naramdaman ang kasiyahan kapiling ang aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Papadudot sa ngayon ay nag-aaral muli ako ng doctorate degree sa engineering at unti-unti ko na rin nakakalimutan si Denise. May mga araw na naaalala ko pa rin siya at napapangiti na lamang ako minsan sa mga masasaya naming alaala.
Ipinagpapatuloy ko din ang pagtuturo bilang professor sa ibang university at meron na rin akong consultancy job as a freelancer. Masaya naman ako sa panibagong yugto ng aking buhay. All is going well with me through God's mercy. Nananatili pa rin akong single sa ngayon at pinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang aking love life. Sabi sa laws of physics, for every action there is always an equal opposite reaction. At siguro sa larangan ng pag-ibig, kung natutong magmahal ay dapat matuto ring masaktan. Hindi naman ako galit kay Denise Papadudut. Bagkos ay may natutunan ako sa kanya na hindi kailanman maituturo ng mga libro. Yon ay ang maging matatag sa mga pagsubok at huwag mawala ng pag-asa dahil may bukas pa na darating at malay natin yon ang nakalaan para sa atin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat din sa mga tagapakinig at mga taga-suporta ng iyong magandang programang Papa Dudut Stories. Dalangin ko na sana ay kapulutan ng aral ang aking binahaging kwento. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat naway magpatuloy ang pagiging number 1 ng inyong channel at maging ng iyong programa sa radyo. Lubos na gumagalang, Jake. Maraming salamat kay Jake sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin dito sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot sapagkat nauwi sa wala ang pagsasakripisyo ninyong dalawa ni Denise dahil sa huli ay hindi ninyo kinaya para masustain ang inyong long distance relationship. Wala namang mali sa iyong ginawa, Jake, no? Sadyang nainip at hindi lang nakapaghintay si Denise sa'yo, siguro ay dahil na rin sa hindi gaanong matatag ang pagmamahal niya sa'yo. Ngunit ang mahalaga ay nakapag-move on ka na at patuloy ka pa rin sa pagharap sa iyong buhay. Huwag kang mag-alala dahil ang right love comes at the right time. Maghintay ka lamang at darating din yan sa iyo in God's perfect time. At sa mga listeners natin na may kaparehong sitwasyon ni Jake at Denise, hindi naman talaga distansya ang nakakasira sa long distance relationship, kung hindi ang kawalan po ng tiwala at mga maling hinala. Hindi nakapaghintay si Denise sa pagbabalik ni Jake dahil sa tingin ko ay kinulang siya sa pagtitiwala sa kanyang boyfriend na tutuparin ito ang kanyang pangako ng pagbabalik. Sa totoo lang ay hindi po masama ang long distance relationship, ngunit para lang ito sa mga matitibay, para sa mga marurunong makontento sa isa at sa mga marunong pong maghintay. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung sa distansya nyo lamang ay susuko ka na? Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa ay hindi magiging problema sa inyo kung gaano man kayo kalayo sa isa't isa. Katawan nyo lang ang malayo, ngunit hindi ang puso. Muli ay maraming salamat kay Jake mula sa amin dito sa Papa Dudut Stories. God bless at dalangin naming maging masaya palalo ang iyong buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe at suportahan nyo din po ang Papa Dudut Vlogs, ang aking pong isa pang channel na narito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.